Hi! Napakagandang araw po sa inyong lahat at napakalamig ngayong araw. Hindi ko po alam, sobra po akong giniganaw. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating klase. At ngayong araw na po yung pinakahihintay po ninyong lahat dahil inihanda ko po ngayon kung paano matuto magsulat sa Korean. Kasi alam niyo po, marami pong mga tao na alam na nila kung ano yung consonant, alam nila yung vowels, pero pagdating sa pagsusulat ay marami pa rin po ang nalilito. Kaya ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo ng dahan-dahan kung paano po ba magsulat sa Korean character. So, start na po tayo. Kung naalala nyo po, ang una po nating lesson ay yung vowels and then consonant. Ngayon, kung hindi niya pa po napag-aralan yung consonant at saka vowels, siguro po ay magandang pag-aralan nyo muna para mas maging madali sa inyo ang pagsusulat dito. So, ilang consonant meron po tayo? We have 14 consonant. Ilang vowels naman meron po tayo? Meron po tayong 10 basic vowels. Ngayon po ay hindi ko muna po isusulat lahat ng mga consonant and vowels. Mag-focus muna tayo sa mga basic muna, okay? So, sa pagsusulat ng Korean character ay meron po tayong pattern na sinusundan. Bakit? Kasi ang napansin ko sa English o kaya sa Tagalog, we have the same pattern of writing. Ibig sabihin, halimbawa, good. Lahat po ng sulat po natin is horizontal. Ibig sabihin, sunod-sunod ganyan. Pero, sa Korean po ay minsan horizontal, minsan vertical. Kaya marami po ang nalilito sa pagsusulat. Pero huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos po nito ay magiging madali po sa inyo ang pagsusulat. So, pag-aralan muna po natin kung ano po yung mga pattern. So, first pattern is okay. Consonant plus plus vowel. Ito po yung dapat nyo pong tandaan ng mabuti. Dito po ay, ito pong si C stands for, okay, consonant. And then si V stands for vowel. Okay? Stands for vowel. Ngayon, ito po yung dapat po nating alalahanin. Sa bawat pagsusulat ng Korean character, dapat lagi mauna si consonant. Ayan. Bakit ba si consonant? Hindi ko rin po alam kasi that's the rule. Okay? And then, sa bawat consonant na sinusulat po natin ay dapat meron po siyang kasunod na vowel. Okay? Ngayon, ganito na lang po yung isipin ninyo. Si consonant at saka si vowel, mag-asawa po yan. Ibig sabihin, pagka wala yung lalaki, hindi pwedeng mawala yung babae. Pagka wala rin po yung babae, hindi rin pwedeng wala yung lalaki. Okay, so dapat, lagi magkasama yung dalawa. Okay? So, for example, pili po tayo ng isang consonant. Okay, marami po tayong consonant, di ba? So, ito muna yung isusulat natin. Tapos sa vowels, meron po tayong okay, marami pa. So for example, let's choose the first letter which is yung G or K sound value. So, try po natin isulat. Okay? So, kunin po natin yung consonant. Plus vowels A. Okay? Equals Ka. Okay? Next is, meron po tayong second pattern. Okay? Tandaan nyo po, this is only first pattern. Okay? We have total of 4 kinds of patterns. So, sa second pattern naman ay, as I said, sino po yung dapat laging mauna? Si consonant. Okay? Si consonant. And then next is vowels.
Alright. Dito po kanina, after ni consonant, sinulat po natin si vowels sa tabi niya. Okay? Right beside of this consonant. Pero this time, yung second pattern, after ni consonant, sa ilalim. Okay? Below of consonant. Okay? Bakit po sa ibaba? Hindi ko rin po alam. Because that is the pattern. Okay? Kailangan po natin sundan yung pattern na yan para po ay masulat po natin yung tamang character in Korean language. Okay? So, halimbawa, meron po tayong O, Yo. Okay? So, kuha po tayo ng isang consonant. Halimbawa, yung second consonant natin, which is yung sound value ng N. Okay? N, tapos sa ilalim niya ay vowels. So, pili po tayo kahit anong gusto po natin, basta vowels. Okay? Ayan. Kasi sa ilalim po natin siya ilalagay. Okay? So, N plus O is okay. Naintindihan po ba? Okay. Maraming salamat po. Now, we will move on the third and fourth pattern. Ngayon, madali lang po yun kasi nakuha na po natin yung first and second. Okay? Ano naman po yung third pattern? Consonant plus vowels. Magkaparehas po, di ba? Ang nadagdagan po dito sa third pattern is, nadagdagan pa ng isa pang consonant. Okay? So, parehas po siya ng form, nadagdagan lang po ng isa pang consonant. So, halimbawa, kunin po natin yung ginawa po natin dito kanina sa first. Okay? Consonant plus vowel. Consonant G plus A is equals to K. Okay? Ngayon naman po ay, kailangan pa nating dagdagan ng isa pang consonant. Halimbawa, dadagdagan natin ng N sound value. N sound value is diyan. Okay? So, saan po natin siya dapat ilulugar? Sa ilalim po ng consonant at vowel. So, ayan. So, this is the third pattern. Ngayon, let's move to the fourth pattern. Okay? Pababa po tayo ng pababa. Anyway, sana po ay nakakasunod po kayo na mabuti. If meron man po ay hindi maintindihan, you can just comment down or you can just ask me directly. So, ang fourth pattern po is almost the same lang po ni number 2. Okay? Dito po tayo. Okay? Ang fourth pattern. Consonant plus vowels plus consonant. Okay. Ang madali pong alalahanin dito ay consonant, vowels, consonant. So, sa isang character or sa isang syllable, pagka merong third, sa isang character kasi dapat lagi siyang nabubuo ng consonant, vowels. Pero pagka madadagdagan siya ng isa pang consonant, that is the time that we call it final consonant. Or in Korean, we call it patchim. Okay? Pero alalahanin nyo na po ng English kasi final ibig sabihin yung pinakahuling consonant na idadagdag natin sa isang character or syllable. Okay? So, final consonant po ang tawag sa ilalim. Kasi ito rin nasa ilalim. So, bawat consonant na nasa ilalim, lahat sila ay final consonant, mga patchim. Okay? So, halimbawa, katulad po nito, N plus vowels O plus consonant. Kuha po tayo ng isang consonant. Halimbawa, yung D. Okay. So, ito na po yung 4 kinds of pattern of writing.
Basta po ang mga rules na kailangan po nating alalahanin dito ay, first, sa bawat magsusulat po tayo ng Korean character, ang unang mauna lagi ay ang consonant. Okay? After ni consonant, vowels. Consonant, vowels. Consonant, vowels. So, halimbawa, itong merong final consonant. Consonant, vowels, consonant. Hindi po pwede magiging consonant, vowels, tapos vowels ulit. Okay, naintindi po ba? Lagi po dapat mauuna si consonant, vowels, consonant. Okay. Ngayon, ang pinaka-importanting tanong dito, kasi sa lahat po ng mga estudyante na naturuan ko, ito po yung madalas na tanong nila. Kailan at paano po ba natin malalaman kung ang vowels ay ilalagay natin dito sa tabi o ilalagay po natin dito sa ilalim? Ito po yung pinaka maraming tanong na nalilito po yung mga tao. Huwag po kayong mag-alala. Napakadali lang po nun. Okay. Pwede ko na po bang burahin? So, halimbawa, okay, paano ba natin malalaman? Meron po tayong 10 basic vowels, right? A, ya, o, yo. Ano po yung napapansin niyo dito sa mga vowels na to? Lahat sila ay vertical. Ibig sabihin nakatayo po sila. Okay? Ano pa yung isa pang vowels na nakatayo? Yung E. Okay? A, ya, o, yo, E. Okay? Etong lima, okay. Etong lima, lahat ng mga characters na ito ay nakatayo. Okay? Naka-vertical po sila. So, ganito na lang po yung isipin natin. Pagka ang mga characters o ang mga vowels ay vertical, nakatayo, itatabi po natin sila sa tabi ng consonant. Okay? So, ganito po siya. Ito pong mga consonant is for pattern 1. Ano po ba yung pattern 1 natin? Okay. Ang pattern 1 po natin ay consonant, vowels. Tama po ba? Ano yung second pattern natin? Consonant, vowels. Third pattern is consonant, consonant, vowel, consonant. Fourth pattern is consonant plus vowel plus consonant. Okay. So, etong mga characters na nakatayo, lagi po siya sa pattern 1 at pattern 2. Okay? Remember, these vowels are used in this first and then third vowels. Para po sa mas madaling pagpapaliwanag, basta pag nakatayo, sa tabi po ni consonant. Okay? Now, what about the remaining vowels? So, ano po ba yung mga remaining vowels po natin? Meron po tayong O, Yo, U, U. Okay. Ano po yung napapansin natin dito sa mga characters nito? Ito naman po ay mga nakahiga. Okay? Naka-horizontal sila. Okay? So, itong mga nakahiga, itong mga naka-horizontal, saan po natin sila ilulugar? Ilulugar po natin sila sa ilalim ni consonant. So, anong pattern po yung gagamitin natin? Ang pattern 2 and 4. So, itong dalawa, dito po yan. Itong dalawa, dito po sila. Okay? Okay, naiintindihan po ba natin? So, after this, we're gonna have some practice in writing of Korean characters. Dito po natin sila pwedeng i-practice kung paano po ba natin isusulat yung mga nakatayo or yung mga nakahiga. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga panonood. Hindi. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood.
at sumusubaybay sa ating Korean class. Maraming salamat po at kita po tayo ulit sa susunod. Bye-bye!